So, nagbabalik ulit tayo. Previously, pinag-usapan natin yung about sa fundamentals. Ayun, lahat yun, fundamentals lang, imagine, ganun kadami agad. So, punta na tayo dito sa paano mag-ML proper. Nakalimutan ko sabihin, meron nga palang tinatawag na macro mechanics tsaka micro mechanics. Okay? Basically, macro mechanics, ano lang siya, how to play the game mechanics. Okay? How to rotate, yan, paano ka magro-rotate, when to rotate, yan. When and how to take the turtle or turrets. Yan, mga basically, paano ka gagalaw sa map, sa battlefield. Ano pa ba? How to decide sa mga objectives. Paano mo gagawin to? How to do, when and how to do yung mga wave management na tinatawag nila mamaya. Tapos meron pang isa, micro mechanics. Basically, how do you play the hero? Ayan. So example, how do you accurately aim using yung skill ng hero na yun? Well, let's say si Selena, yun, or Franco, mga ganun. In short, all about hero lang yung pinag-uusapan. Okay? Generally, yung micromechanics kasi, mabilis lang aralin. Okay? Kasi, it will just undergo different situations, mamamaster mo na siya agad. Sa experience ko, 20 to 50 games. Ayun, pwede na yan. Or, idaan mo sa ano to? Yung offline na AI training tapos hard mode. Yun. Pag napapanalo mo yung game na yun, masasabi mo, marunong ka na. Hindi gamay, marunong. Iba pa yung gamay. Okay? Yung macro mechanics kasi, mahirap yan. Hindi yan makukuha agad-agad. Tapos, wala pang masyadong nagtuturo na content creators about sa macro mechanics. So, yan. Nakalimutan ko sabihin, about macro mechanics lang pala yun. Itong ituro ko pala. Micromechanics, basta ano mo lang, laro-laruin mo, i-continuously improve mo lang yung sarili mo. Generally, maano mo na yan eh. Mabilis na lang siya makuha. Macromechanics kasi talagang depende ito. Depende ito sa kasama mo, sa kalaban mo, situational pa. Kung ano magiging choice mo. Okay? So, hindi lahat napapractice tuloy. Ayun, macromechanics. Okay, how to ML. Ito, as a solo player, dapat sa loading screen pa lang, tingnan mo na. Ito, nakita ko, kinuha ko lang to randomly sa internet. Loading screen pa lang, tingnan mo nyo na yung setup. Okay? Dito kasi usually sa mga ganyang image, hinahayaan na lang ng mga solo players. Pero sayang kasi, marami ka ng information na makukuha dyan, like yung team composition nila, yung mga battle spell, ganyan, kung para ma-consider mo. Okay? Tapos, dapat, dito pa lang, as a solo, mag-decide ka na kung sino bang una mong igagang, kung top lane ba or bot lane. Okay, or kung MM side or fighter side or mid lane side minsan. Okay. Dito sa loading screen pa lang kasi dapat may idea ka na kung saan ka magi-start sa MM. Ito yung kailangan mo i-consider. Okay? Uh, if si MM maraming escape, dun ka sa XP lane. Okay? Bakit? Kasi kahit i-gank mo yan, mataas yung chance na makakatakas lang din siya. In short, may chance na mag-fail yung gank mo. Okay? So, um, mas magandang option, dun ka sa explain. Example, yan si 1-1 may purify yan. Or, mga MM na may purify. Yan yung magandang decision, dun ka na lang sa explain. Okay? Kung wala, let's say Claude.
or sorry, Clint. Clint na, let's say, walang Purify. Ah, pwede mo na i-judge. Pwede mo na siya i-judge na pwede mo siya maging option na i-gank. Okay, kasi wala siyang pantakas eh. Ah, ano ba ba? Ayun. If you expect na ano, yung team composition or yung galaw nung usually roam to eh, na mabisita sa gold lane or maraming nagkukumpulan parati sa gold lane, dun ka na sa XP lane. Okay? Kasi sa, ano to? Pag magagang kasi sa early game, usually dapat level 4 ka na dyan kung magagang ka. Tapos, at that point kasi, since ikaw pa lang yung level 4, ibig sabihin, ikaw na yung may ultimate, ikaw lang yung may capability na mag-gank. Ikaw yung pinaka-highest level sa team. Or syempre, ang opposite niyan is yung enemy jungle. So, ayun, ideally, MM or MM or fighter man yan sa XP lane, kaya mo yan patayin. Basta level 4 ka. Okay? So, ayun. Not unless yung hero then can burst at level 4, which is yung si Harley or Hellcurt. Okay? Kaya nilang pumunta sa ano, gold or XP lane. Kasi ano yan eh, papasok lang yan, burst, pag napatay na, out. Yan, ganyan lang naman eh. Ano ba? Ayun. Okay, next. Sa laning phase, may mga kanya-kanyang role. Okay? MM, Mage, Fighter, nasa laning phase yan. Okay? Nasa kanya-kanya-kanyang linya. Okay? Yung mga roam, ah, ang trabaho ng roam sa laning phase, kung tank roam ka, trabaho mo, mag-give vision. Okay? Para kang CCTV na naglalakad. Tapos, pinaka-main na mahanap mo sana kung saan yung enemy jungler position. Okay? So, ayun. Sige, tingnan natin. Kunyari, ito. Ito yung setup. Gold lane, MM, ayan, XP lane, fighter, mage, jungle, tank. Okay? Ang trabaho ng tank, hanapin kung nasang side yung enemy jungler. Okay? Ito solo lang to kasi sa 5-man iba pa. Ah, sa 5-man kasi pwedeng yung tank nasa MM, nasa jungler, mage, or fighter. Okay? Pero ito solo lang. So, solo lang muna. Pinakamaganda kasi sa solo, yung tank dapat hinahanap kung saan yung position ng enemy jungler. Okay? Pag nahanap mo, let's say tumingin ka dito, wala. Ibig sabihin nun, nasa kabila siya. Pag nandito siya, ibig sabihin nandito siya. Doon pa lang kasi malalaman na nung mga kasama mo, MM, jungle, mage, fighter, kung saan papunta yung um, enemy jungle. Siyempre, kung dito siya, expect mo pababa siya. Fighter. Or pwedeng mage. Okay, pero usually sa early game, either up or down lang naman yan eh. So, yun. Yun yung trabaho mo. Pumunta ka dito sa enemy side para alamin yung position ng kalaban. Okay? Sa support, kung support ka naman, usually dito ka lang. Dito ka sa side. Huwag ka lalagpas dito. Kasi yung mga support na nakikita ko, pumupunta dito pa ganyan. Mga Estes, ganyan. Tapos pupunta sila sa bush. Ayan, tapos nag-gank sila. Patay. Diba? Mga tank lang mga pwede gumanyan. Yung kung support Estes ka, as much as possible, dito ka lang. Dito ka lang sa side nyo. Okay? Pero ayan, roam support. Si jungler naman, during laning phase, ang ginagawa niya, kinukuha niya to. Ito, buff, dito wanderer, mga ganyan. Ayun, and then at this point, dapat may idea ka na kung saan ka mag-flow. Ikaw ba, up or down, di ba? Same sa kalaban. Ngayon, if nag-fail yung gank, let's say dito ka nag-start, syempre pababa ka. Nag-fail yung gank, di mo na-gank yung XP lane.
Okay na yun. Move on agad. Marami sa nag-jungle na hindi pa marunong. Mayroon silang may mistake sila, overstaying. Tinatry nila ng maraming beses makuha yung let's say yung fighter na to, tipong nakatatlong minion waves na. Andito pa rin sila. Ang kulit. Dapat wag na. Kasi tandaan nyo, kung ako, kunyari, tinatry kong patayin yung fighter nila, tandaan nyo yung enemy jungler gumagalaw din. Okay, di mo napapansin siya, nagtitake na pala ng buff. Okay, let's say nag-fail yung gank din sa kanya. Siya tuloy-tuloy lang. Okay, ito next, ito next, ito next. Naiiwanan ka. Okay, kaya natatalo ka tuloy as jungle. Siguro once or twice try. Pagka wala, okay na. Yan, ganun. Kasi yung mangyayari dyan, overstaying kayo dyan. It's either madidelay kayo or kayo yung makaka-counter gank. Kayo naman yung nag-gank. Ayan. Okay. Laning phase. Sa MMN fighter lang to. Okay, concept. Sa freeze lane, ano ba yung freeze lane? Suggest ko search nyo na lang kasi common na topic naman na ito. Basta search nyo na lang MLBB freeze lane, marami ng tutorial. Generally, hindi mo gagalawin yung minions. Okay? Hindi mo gagalawin yung tawag dito, yung minions. Ang objective mo is pinapalayo mo yung minion sa enemy hero. Okay? Ibato-batuan mo ng skill, ganun, hanggang sa lumayo siya. Okay? Tapos ikaw, mag-last hit ka lang dun sa minions mo. Okay? Ang goal kasi dito, dapat, hindi ma-last hit ng enemy yung minions niya. So, syempre, ang effect nun, madidelay siya. Ayun, ganun yung sa freeze lane. MM Fighter, importante itong concept na yan. And then, later on sa tutorial, sa pag-take ng Lord. Yan, importante itong freeze lane. Okay, by the way, yung etong mga freeze lane pala to is under ng, ano to? Wave management. Yan, isa yan sa how do you manage yung minion waves. So, isa to, freeze lane, mga strategies. Okay? Ito pa, another wave management na strategy and concept para sa MM Fighter. Atong mga low cut, high cut, super high cut, tas minsan nakita ko yung iba sinasabi German cut ba? Parang ganun. Ayan, i-double check nyo na lang. Pero basta ang idea dito, papatayin mo yung minion waves habang nandito pa lang. Low cut yun. Pag nandito yung minion waves, galing sa spawn, high cut, super cut, pag dito. Siyempre, the more na tumataas yung cut mo, the more na mas risky. Okay? Ito, kung tawag dito, kung may pantakas ka, okay lang. Okay? Takas ka dito. Pero pag dito, mas risky na kasi pwede kang mag-gank. Mag-gank ng mage, jungle, tank, ano pa ba? Sa case na to, fighter. Siyempre, lalo na dito. Mahirap na tumakas. Okay, so considerations. Anong dapat i-consider mo? Number one, may pangtakas. Yun yung reason kaya bakit may nakikita kayong Benedetta na XP lane. Kasi kaya niya mag-cut lane. Okay, or sustain. Just in case mag-gank. Ayan, si Uranus. Ayan, usually may nakita pa ako nag-high cut. Okay? Or super cut pagka talagang kung sa tingin mo kaya mo. Pero ang advantage kasi sa super cut, tatlong spawn point kasi maharangan mo agad. Okay? Pwede mo harangan agad 'yon. Mangyayari diyan, pag nagka-cut lane ka, yung minions kasi napapa-push forward. Okay, napapa-push forward sila. So kung nag-super cut ka, nahinto ito, yung flow na ito, mas pupunta padiretso sa turret yung minion waves. So, yun. Sa mage, syempre, walang cut lane kasi mahirap gawin.
No, imagine nag-cut lane ka dito. Hirap nun. Sinong pwedeng pumatay sa'yo? Jungle, tank, MM, fighter. Diba? Patay ka kagad. Wala pa akong nakita rin na nag-cut lane gamit mage. Okay? Kasi usually mage din mahirap mag ano eh. Mahina sa clear ng minions. Okay, next. Okay, dito na tayo. Turtle face. Para may idea kayo, every 3 minion waves, ang next na nun is turtle face. Okay? So, yun. Concept muna tayo. Dito sa ML, okay, syempre, hindi lahat ng MOBA pare-parehas. At least dito sa ML, first turtle is very important. Okay, kasi, tandaan nyo, first turtle, lahat kayo dyan, level 4 pa lang. Okay? Excuse me. Kung sino man makakuha ng turtle, malaki na yung boost na mabibigay nun. Sa case na to, yung jungler kung siya yung nakakuha. Okay, kasi, ayun, gives gold, shield yung team, binibigyan din ng shield yung buong team. Tapos may damage, ano din yan, damage buff eh. Nakalimutan ko na, double check nyo na lang kung anong klaseng, ano yan, kung anong damage buff yun. Ayun. Pinaka-importante yan kasi malaki na yan. Malaking boost na yan na mabibigay. Hindi katulad sa second or third turtle. Okay, na halos lahat kaya nang mabalanse yung mga damage, mga ganun. So, first turtle, kahit kung manonood kayo ng mga competitions, pinag-aagawan talaga yung first turtle parate. Okay? Saka isa pa, yung number of turtles kasi na nag spawn sa battlefield, 3 times. 3 times nag spawn yung turtle face. So, ideally, may isang team parate na mas upgraded compared sa isang team. Okay? So, kunyari, nakuha nyo dalawang turtle, edi mas may advantage kayo compared dun sa kalaban nyo. Yan, kaya ano siya, crucial. Okay? Important siya na makuha para yung buff na yon makatulong sa inyo para masira yung base ng kalaban. Okay, kaya siya objective. Ito, i-double check nyo na lang kasi baka pabago-bago rin. Isang turtle lang alam ko yung gold is equivalent sa 1 hero kill. Pero double check nyo na lang. Medyo outdated na rin kasi ako. So, yun. Roles. Roles ng pagkuha ng turtle. Okay? General objective nyo. Okay? Let's say ako jungle. Pinaka kailangan nyong gawin dito pag magta-take ng ng turtle. Sure, kahit lord. Pero, tsaka na yun. Okay. Objective para makuha yung turtle, number 1, pauwiin nyo yung enemy jungler. Or, kung pwede, patayin nyo. Okay? Kung hindi kaya, pauwiin nyo yung kung sino man available. Ang point dyan, ah, yung mapaparecall nyo sila. Para less enemy dun sa turtle area. Siyempre, kung ganun, mas relax kayong makakakuha ng turtle. Yan kasi yung gusto niya as much as possible. Yung relax lang kayo makakuha ng turtle, smooth lang. Okay? So, ito. Kanya-kanyang roles. Si fighter, ang pinaka-main na trabaho ni fighter is hanapin si enemy jungler and bigyan ng damage. Yun yung trabaho ng fighter. Assuming makapunta nga siya sa turtle area. Ang trabaho ni fighter, i-damage na pauwiin si enemy jungler. Saka magbantay. Okay? Si roam tank, magbantay din. Saka lahat ng mga gustong pumasok, isisi. Okay? Uh, si mage, ang isa sa trabaho niya is i-support yung CC. Kasi wala naman siyang damage eh. Not unless kaya mo magbigay ng, kung may skills yung mage na, um, ato, kayang makatulong sa turtle, why not? 'Di ba? Pero kung kunyari, Eudora ka, tumulong ka na lang sa CC.
sa pagtaboy. Kasi halos ano yan eh, halos jungler. Jungler yung kailangan makapag-damage yan at makapag-secure. Okay? Yung MM, if ever available, tutulong lang yan sa pag-damage. Okay? Pero, early game turtle, usually nakikita ko yan nasa gold lane lang. Super bihira lang na makakita ko ng gold lane tapos nakahabol sa turtle. Super bihira lang yun. Usually nangyayari yan pagka sobrang weak yung enemy na gold lane. Usually, doon ko lang na-observe yun. Ayun. Pero almost all of the time, MM nasa gold lane yan. Ayun. Yung fighter, pwede rin yan sila tumulong. Okay? Basta yung assurance na makukuha to, sure. Okay? Ayun. Pero, just in case, yung mga jungler, let's say yung jungler napatay ng turtle, let's say, eh, sabi sa tutorial, dapat jungler daw magse-secure. Siyempre, huwag niyo iiwanan. Let's say yung fighter kunin yung turtle, mga ganun. Or yung tank kunin yung turtle, mga ganun. Siyempre, di mo pwedeng hayaan lang na ganun yung turtle. Okay? Priority na kukuha ng turtle si jungler. Pag hindi, kung sino man yung um, pinakamarunong siguro. Yun. Okay. Procedure. If galing ka dito sa gold lane, dito may countdown 20 seconds. Pag pumunta kayo dyan, meron pa kayong time to gank yung mga enemies na papunta pa lang. Okay? Let's say ako, nandito ako sa gold lane. Nakita ko 20 seconds countdown. Pumunta agad ako, diretso, ganyan. Okay? May time pa ako para makuha yung Little Wanderer. May time pa ako para magtago sa bush. Para yung mga incoming pa lang na enemy jungle, pwede mo na i-gank. Meron ka pang time para i-gank sila. Siyempre, pag nag-gank mo, kung hindi mo man mapatay, at least napauwi mo yung jungler. Smooth ngayon. Yun yung gusto natin eh. Smooth na turtle lang. Okay? If 10 seconds na countdown ka naman pumunta, ano na yan, halos sakto lang yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sakto yan. Kaya lang, may problema ka. Hindi mo sure kung yung enemy jungler ba is nandito na rin. Ba? Kasi sa halos sabay lang kayo pumunta eh. Okay? So may option ka. Kukunin mo or hindi mo kunin. Yan, ito na nga yung sinasabi ko. Ideally, you want a smooth turtle na objective lang. Okay? So, ito yung consideration. When do you get the turtle? When should you get the turtle? Okay? If outnumbered yung kalaban sa turtle. O, let's say, 5 kayo for some reason. Kalaban nyo, 4. Mas may chance na makuha kayong turtle. Okay? Number 2, if yung roam and si fighter nahaharangan ng maayos yung area na to. Ito kasi yan, position yan ng tank saka fighter. Dito sa side na to. Okay, marami ako nakikita sa solo kung saan-saan pumapwesto yung mga tank, yung fighter. Kung haharangin nyo, around dito lang yan. Isa dito, isa dito. Enough na yan. Enough na yan para makapag-vision. Okay? And then, syempre, dapat available yung retribution ng jungler. Okay? Okay. So, let's say, nag-turtle kayo, nakuha nyo nga. Okay? May bago akong term na concept na ituturo. Ito, so far, wala pa kasi ako narinig na term nito. So, inimbento ko na lang. Sa tawag ko dito is maximizing. Okay? Take note nyo na lang. Invento ko lang to. Kasi wala pa ako narinig na term sa iba. Okay, so, let's say nakuha nyo nga, um, may kailangan kayong concept na matutunan. Maximizing. Okay? Hindi ko alam kung ano yung legit term nito. Hindi ko pa kasi na-encounter. Okay? Pero basically, ito yung strategies na paano mo pwedeng, ano yung pwede mong gawin such that
mas magiging at disadvantage palalo yung kalaban. Okay? Usually, ano yan, kailan to na ano, kailan to nangyayari? Ah, pinaka-obvious is pagka nakakuha ng objective. Okay? Sa mga mahilig dito mag-lanes naman, MM fighter yan usually. Pag namatay yung kasama niya yung opponent niya sa lane, applicable to. Sa jungler naman, pag napatay yung jungler ng kalaban, crucial yan. Situation. Situation. Let's say nakuha niyo yung turtle, nakuha niyo to. Napatay niyo yung jungle ng kalaban. 'Di ba? Lupit. Ngayon, analyze mo ano pang pwede mong kunin such that mas magiging disadvantage pa yung kalaban. Okay? Paano yun? Analyze mo. Nakuha mo to. Okay? Jungler ka or tank ka. Kung tank ka, trabaho mo, i-vision mo to. Nakuha ba to? Available ba yan? Namatay yung enemy jungle. Nakita mo, matagal pa mabubuhay. Tapos, available pa. Kunin mo. Ba? Tapos, ikaw jungler, kunin mo to. Okay? So, ang nangyari tuloy, ang buff kasi objective din di ba? So, naka-turtle na objective na kayo, nakakuha pa kayo ng isang buff na objective. Di ba? Tapos, let's say may enemy hero dito. May bawas na yung turret. Judgment mo, pwede nang sirain. Di, tawag ito, i-gank nyo. Let's say nag-gank nyo, nakuha nyo yung hero. Di plus gold. Tapos nakuha nyo pa yung turtle. Another objective ulit. Okay, yun yung sinasabi ko na kailangan mo i-maximize. Kunyari, ito, nakuha mo. Tingin agad dito. Available ba yan? Pag meron, kuha. Kuha. Nakuha yung jungle creep. May hero dito, patayin. Kunin turret. Ilang objective na yun? 1, 2, 3, tatlong objective agad. Okay, maraming ganun na maraming walang gumagawa nun Mythic 25 stars below. Actually, kahit 30 nga wala masyado. Yan, napaka lang, ano tawag ito? Wala masyadong gumagawa kasi nun. Okay, so, yan, similar yan sa sa mga side laners, gold or fighter. Ito, kunyari, situation tayo, let's say, ito, nakuha niyo yung turtle. Enemy, nasa XP lane. Okay? Let's say, nakuha yung buff. O, syempre, wala nang buff. Pwede nyo gawin, kunin yung turret. May, enemy hero. Di patayin yung hero. Dun na siya nagiging objective. Patayin mo yung enemy hero para makuha mo yung objective na turret. Usually, gagawin mo, corneran nyo dito, attack sa likod, attack sa front. Yung usually tawag nila dyan sa pincer movement. Yan. Usually, common term na yan sa mga wars. Ayan. Pincer movement, attack behind, at saka attack sa front. Okay, napatay nyo na yung enemy hero, napatayin nyo pa yung, tawag ito, nakuha nyo pa yung turret. Okay? Dito sa, pag enemy lane nyo yung namatay, okay, example sa gold, napatay nyo yung MM, pwede nyo kunin to. Diba? Assuming safe ha. Assuming nag-check push kayo, mga ganyan, yung judgment nyo is hindi kayo magagank. Okay, pwede nyo kunin to. Tapos pwede nyo silipin to kung nakuha ba. O at least, nabigyan nyo ng vision yung, tawag ito, yung team nyo. Okay, same sa fighter. Pag ito, napatay yung fighter lane, trabaho ng fighter, if di nyo alam, kunin mo to, if available. Okay? Pwede mo kunin to. Yan yung trabaho mo as fighter. If available to invade, kunin mo. Yung blue buff. Or kung sa ka man, sa opposite lane ka, yung red buff. Yan yung trabaho ng fighter is to invade.
Okay. Itong maximizing na to, na-observe ko, sa lower rank, walang gumagawa nito. Pero sa higher rank, 30 plus stars, aware na sila dyan. Okay, let's say, kukuha ka dyan, maximize mo, kunin mo blue buff, gulat ka, nag-aabang sa'yo yung kalaban. Nag-gank ka. Yun yung sinasabi ko. Aware na sila na yung next move mo is ito. So, prepared na sila. Okay, pero sa lower rank, wala. Halos wala. Okay, when to challenge or contest or i-bait yung turtle. Mm, kunyari, kayo, okay? Gusto nyo kunin yung turtle. Paano nyo masasabi kung kailangan nyo siya i-contest? Okay, if pwede nyo siya i-contest or challenge if yung enemy jungle patay. Okay, let's say, syempre, kung magta-turtle man yan, magta-turtle na lang dyan, mga fighter, mage, di ba? Wala silang pang retry. Ano pa? If outnumbered niyo yung kalaban, okay, let's say, apat kayo, tatlo lang sila. Ba, pwede yun, contest nyo. Team jungle retry is available. Uh, tawag ito? Available yung retry ng jungle. Siyempre, possible yan. Lalo na kung may quick in and out, pang retry lang, pwede. Tsaka if yung judgment nyo is kayang mananalo kayo sa clash or skirmish. Okay, clash is mga 4 to 5 na bugbugan ng mga ano skills ng heroes. Yung skirmish na sa 1 to 2 lang, mga 2v2. Ayun, mga small scale na awayan lang. Okay, when to not get the turtle. Okay, ito yung mga situations na hindi ka dapat magta-turtle. Number one, syempre, pag yung team jungler nyo namatay. Opposite lang tulad nung kanina. Okay, although in the end kasi situational pa rin. Kasi pag namatay yung team jungler nyo, pero let's say, tawag ito, yung fighter nyo naman kayang, let's say, snowball or nananalo, and mataas yung judgment na kayang pumatay ng 1 or 2, pwede nyo i-contest. Okay? Pero kasi ina-assume kasi natin dito ideal, saka smooth lang. Okay? So ito yung considerations. Ano pa? Ayun, when to not get the turtle pag yung situation is 3v5. Okay? Give turtle sa enemy. Hindi naman kasi kailangan ipilit parate. Okay? Usually ano yan sa higher rank, nagko-call yan, chinachat yan, give turtle. Yan, mga ganun. Ano pa ba yung usually yung chinachat? Si jungler nag-retry. Ayun. Si ganitong hero gumamit ng ultimate. Yan, usually yung may mga quick chat, nagaganon yun. Okay, next. Ayun, kasi papasok tayo sa another concept which is numbers game. Okay? Ito, numbers game, sariling ano ko lang din to, term. Okay? Basically, if outnumbered ka, huwag ka lumaban. Not unless, snowball. So, ano ba yung snowball? Another concept ulit. If malayo na yung level gap tsaka item gap. So, kunyari, level 10, jungler level 14, snowball na yun. Layo na. Okay lang kung mga level 10 ka, tapos yung jungler level 12. Medyo maano na yun, pero kaya pang palag-palagan basta may strategy. Pero kung level 14 na, medyo lumayo ka na dun. Mahirap na ipanalo yun. So, paano mo masasabing snowball? Based sa experience ko, kaya mong i-1v3 yung kalaban. Okay? Basta, naghamit na yung skills nung tatlo. Or let's say 3, ginamp yung MM. No, wala nang skill. Pumasok ka, kaya mo sila ubusin lahat. Okay? Kasi nagamit na nila yung skills nila kahit mag-isa ka lang. Minsan pa nga kahit kahit hindi pa gamit yung skill. Talagang sobrang snowball na. Okay. So balik tayo. When to not get the turtle. Pag walang red tree yung jungler na gamit, walang buhay na tawag ito, na
team jungler tapos buhay pa yung enemy jungler. Okay, tapos you expect na kukunin din nila yung turtle. Wag na. Okay? And based sa experience ko, generally 20 seconds, makikita mo na kung paano yung participation ng kalaban. Pero yun kasi kailangan marunong din yung roam eh, kasi marunong mag-vision para ma-anticipate mo. Okay? So, yun. Tag dito, wag ka mag ano, I recommend, wag mong i-contest, or sorry, wag mong ipilitin na i-push yung sarili mo sa pagkuha ng turtle. Okay, kasi maraming ganito eh. Mag-isa jungler papasok sa turtle, papasok sa apat. Diba? Ang daming ganun. Napaka-rare lang na na makuha 'yon. Okay, not unless talagang yung skill gap mo tawag ito, as team jungler mas mataas compared sa enemy team, 'di ba? Pero sa higher rank, hindi ko mare-recommend to kahit sa mga competitions na nakikita ko. Min Halos rare lang yung mga ano jungler pumupunta mag-isa sa turtle or may kasama. Usually hindi. It's either kukunin mo yung turtle or hindi nyo kukunin yung turtle. Okay, so kung ganun, kung hindi nyo kukunin yung turtle, may problem kayo. Diba? Paano yun? May solution ka. Okay, may solution tayo dyan. Ito, pag hindi nyo nakuha yung turtle, isang solution is pwede mo kunin yung buff ng opposite side. Kasi ganito yan. Um, ano to? Pag nag-spawn yung turtle, ay, tawag ito, mauuna mag-spawn yung buff compared sa turtle. Okay? So, parang pagka-spawn nito, parang may 5 seconds pa ata bago mag-spawn ito. Somewhere ganun. Ibig sabihin nun, mauunang mag-spawn yung buff. Sorry. Yung pag-spawn pala ng buff is kung saan nagsimula yung enemy jungler. Example, si enemy jungler nag-start sa red buff. Okay, nag-start si enemy jungler sa red buff. Ibig sabihin, pagka-spawn ng turtle, mauuna muna to mag-spawn bago yung turtle. Always yan. Okay? Ibig sabihin din nun, kung ito, mauunang available ito bago ito. Meaning, pwede mo siya gawing solution. Let's say sinabi mo, based sa considerations, give turtle tayo. O give turtle. Punta ka dito. Kunin mo yung red buff. Kasi most of the time, available yan. Okay, so hindi ibig sabihin parati nang wala na. Na, ay, naku, patay tayo, nakuha yung turtle, wala na to. Diba? Hindi yan ganun. Okay? Ito. Kinuha ng kalaban yung turtle. Pwede mo gawin, kunin yung red buff ng kalaban. Kasi usually available yan. Okay? And then, apply mo dito yung maximizing. Okay? I-maximize mo. Kunin mo yung red buff. Kunin mo yung jungle creep. Or pwede mo kunin yung red buff. Kunin mo yung jungle creep. Usually may MM pa dito, padaan. Pwede mong i-pincer attack. Okay? So, yung kalaban tuloy, ang alam niya lang, kumuha ng turtle. One objective sa kanya. Ikaw, nakuha mo yung red buff ng jungler. Meron kang one objective. Nakapatay ka pa ng hero. Another, ano yun, extra gold yun. Nakuha mo pa yung jungle creep. Another gold pa ulit yun. Kung makuha nyo pa yung turret, edi another objective pa ulit yun. Yun yung sinasabi ko na kailangan mo i-maximize lahat. Okay, pero uh, sa higher rank, 30 to 50 plus, alam na nila to. Um, Tawag ito.
Usually sa higher rank, let's say mage, okay? Yung mage, uh, ina-expect na nila na ay wala yung team jungler. Titingin yan dito sa red buff kung kinukuha. Ayun, minsan may ganun ng IQ sa mga higher rank or at least yung mga nakalaban ko around ganyang rank. Okay? Nakuha na nila to. Gagawin dyan, pag na-vision ka dyan, papatayin, tawag ito, kukunin yung red buff, kinukuha mo eh. Tapos pag nakita ka pa ng MM, papatayin ka. Okay? Ikaw ngayon yung na-pincer movement, na-pincer attack. Okay, so, ano yan, dapat aware ka parate. Kasi tandaan nyo, sa ML, sa MOBA, at least sa ML, every time na may kinukuhang objective yung kalaban, almost always yan may equivalent na counter objective. Okay? Ayan. Hanapin mo lang, analyze mo lang. Ayun nga, tulad kanina. Objective, turtle, hindi kaya. Sige, counter objective. Buff. Maximize, kuha. Pwede, let's say, based sa situation, kaya kunin yung turret, kuha. Okay? Yun. Always yan. Pero, pag wala kang, tawag ito, wala kang makuhang, counter objective, isa lang ibig sabihin yan. Sa solo na yon, malakas yung kalaban. Okay? Ayan, usually, based sa experience ko, ganun yan. Pag wala ka nang makuhang counter objective, malakas yung kalaban. Mag-ingat ka. Okay? Ayan, dun tayo papasok sa concept na tinatawag ko ulit na weighing. Kaya another concept na naman. Ito, invento ko lang ulit. Basically, ito yung idea kung winning or losing ka na. Kasi yung weighing na yan, ang analogy ko dyan is yung parang balance scale. Okay? Dito rin papasok yung total gold, which is next slide. Intertwined dito yung concept na yung weighing tsaka maximizing. Okay, so paano yun? Sa weighing, okay, imagine nyo ito. Ito yung pinaka-best presentation ko para may idea kayo. Okay? Pagka-start ng game, sorry, ano ko muna. I-introduce ko muna to sa inyo. Meron kang balance scale. Okay? Ito yung team mo. Enemy team. Okay? Siyempre, balance scale, pwedeng ito bababa, ito aangat. Diba? Then, ito sa winning side, the more na umaakyat ito, let's say yung team, nananalo sila. Hanggang sa, siyempre, manalo sila. Pag na-cross na nila tong line. Tapos, sa kabila, yung team mo, the more na bumababa ka, tapos malagpasan mo tong linya, talo ka na. Okay, so ibig sabihin, the more na bumababa ka, lumalapit ka sa losing side. Importante kasi yan. Sa, I think sa MOBA na to. Hindi lang sa ML. Yung ganyang concept. Okay. Ito, ano lang to, halos invento ko lang. Pero malaking tulong kasi ito sa akin para ma-improve ko yung sarili ko sa ML. Ayun. So, example, yung kanina. Sorry. And start na lang tayo sa pinaka-start ng game. Sa start ng game, syempre yung minions lahat pa yan pantay-pantay. Okay, ibig sabihin, sa balance scale na yan, lahat kayo mag start balance. Ganyan. Okay? Then, let's say, napatay. Napatay yung kasama nyo, XP lane. Ever so slightly, ito, bumaba yan. Okay, lumapit kayo sa losing side. Ito, umakyat ever so slightly sa winning side. Okay? Ngayon, may dalawa kang option. Pag ganyan, either i-balance mo siya pabalik sa ganito or lamangan mo pa, angatan mo pa to. Paano yun? Para ma-balance mo, patay ka, equivalent na hero. Pumatay ka ng another equivalent na enemy hero.
Pag nagawa mo yon, let's say nagawa mo nga, nag-balance ulit, back to zero. Okay? Yun, importante yan kasi sa objective, gamit na gamit tong ganitong analogy ko. Okay? So, let's say nakakuha ka ng turret, nakakuha ka ng maraming turret. Ito, aangat ng aangat. Aangat ng aangat hanggang sa mapunta ka sa winning side. Okay? Ito, dito na mapasok kasi yung trading eh. Okay? Ayan. So, applicable ito, hindi lang sa turtle face, ha? Kasi, ito, kunyari, turtle, nakuha niyo yung turtle. Okay? Umangat kayo. Umangat kayo. Sila, hindi nila nakuha yung turtle, bumaba sila. Ever so slightly sa losing side. Hindi nila nakuha eh. Tas minaximize mo pa. Okay? Kinuha mo yung blue buff, kinuha mo yung turret, tas pumatay ka pa ng hero. Umangat ka tuloy ng umangat hanggang sa napunta ka dun sa winning side. Okay? So, ang trabaho mo as a solo player or as a team, paano nyo mababalance tong parate? Okay? Paano nyo to mababalance? Kaya intertwined dito yung concept nung maximizing. Or in short, pagka hirap kayong intindihin ito, dito papasok yung total gold na concept. Okay, ito kasi medyo subjective. Okay, pero madali kasing i-imagine. Yung total gold kasi, sorry, nito total gold. Gold difference. Yung gold difference kasi, mas maganda yung pag-quantify niya sa how much yung kulang nyo. Ito yon. Okay? Sa akin kasi, mabilis maintindihan pag i-base mo dito sa weighing scale. Okay, kailangan mo isipin anong kailangan mo gawin para ma-balance to back to zero or maiangat mo pa yung sarili mo. Same yan sa dito, sa goal difference. Same lang yan. Yan yung purpose kaya may ano, kulang kayo sa gold, sa goal difference, kulang or sobra kayo sa mas angat kayo sa goal difference. Okay? Siyempre, pag kulang kayo sa goal difference, nalaglag kayo dito sa losing side. Pag angat kayo sa goal difference, pasok kayo dito sa winning side. Okay? Mas madali lang kasi ma-imagine pag ito. Pero kung gusto nyo i-quantify, ito yun. Yun yung reason. Kasi medyo mahirap ma-imagine yung, ang tawag ito, yung mga, let's say, 2,000 gold difference, losing side. Paano yun? Ano ibig sabihin nun? Diba? Hindi mo siya maiisip agad. Ibig sabihin lang niyan, you need 2,000 na gold para makabawi back to zero. Para ma-balance yung ito. Okay? So, ano ba 'yon? Ano ba yung equivalent ng 2,000 na gold difference? Let's say, ibig sabihin niyan, kailangan yung pumatay pa ng pumatay ng minion waves. Okay? Kumuha pa ng turret. Ano bang gold equivalent ng turret? Ano pa ba? Yung mga buff, yung mga objectives, ayun. Yung mga gold na kailangan nyo para ma-balance nyo ito. Yun yung purpose nyo. Para may idea kayo kung ano na ba, natatalo na ba kayo o hindi. Ayun. So, ayun. Yan yung turtle face. Tandaan nyo itong weighing na to kasi dyan na papasok yung trading which is another concept sa mid-game na. Okay, so ano oras na ulit pero yun, after nyan, kung nakuha nyo man or hindi yung turtle, yan yung end ng early game. Start na mid game. Okay? So kung isa-summary ko lang, early game, loading phase nung kanina or tinatawag siya decision phase. Pero akin lang to. Invento ko lang yan kasi para ma-maximize nyo yung loading phase pa lang, nagpaplano na kayo. Kasi may sayang yung seconds eh. And then, ito, laning phase, tandaan nyo, 3 minion waves bago mag turtle. Okay, then next niyan is first turtle. Hero levels, generally, 1 to 4. Actually, 3 to 4 nga yan eh. Ayan. Kasi sa turtle, ang mauna mag-level 4 yung jungler.
Sa items, usually nasa ano na yan, 1 to 2 items. 3 pagka nag-snowball yung isang kalaban. Okay, so, ayun. Halos isang oras na ulit para lang sa concept ng early game. Marami pa. Um, I-cut off ko na lang ulit. Kasi ano oras na. Sige, next video, mid-game. Pag-uusapan dyan, yung mga trading. Okay, paano ba mag-lord? Paano ba yung wave management? Paano ba yung tamang flow ng lord? Okay, how do you end the game? Tingin ko last na part na yun. Hindi ko na masyado na-expect, masyadong matagal yung early game pa lang, matagal na ulit. So, yun. Yun lang. Thank you very much.